It is 4 p.m. We bring developing news to the stories behind the headlines. This is Tony Con, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories are watching this Tuesday, January 13. Interior Secretary John Vic Remulla clarifies that President Bongbong Marcos only ordered a study on possible ways to repatriate former Ako Bicol lawmaker Zaldico from Portugal. This comes after the Interior Chief said the President wants an extradition treaty with Portugal during a press conference earlier today. Remulla says other avenues, including Interpol and UN channels, are still being explored to bring Ko back to the Philippines. Dismissed Bulacan First District Engineer Henry Alcantara says he will stand by his testimony on Bulacan flood control projects. His lawyer, attorney Emil Joven, denies claims that Alcantara recanted statements before the Senate Blue Ribbon Committee about alleged payoffs from infrastructure projects in his district. Joven adds that his client will continue cooperating with authorities as part of the Justice Department's Witness Protection Program requirements. Detained contractor Sara Diskaya has pleaded not guilty to graft and malversation charges over an alleged 96.5 million peso ghost flood control project in Davao Occidental. Her 8 co-accused also pleaded not guilty during their arraignment for the RTC Branch 27 in Lapu-Lapu City, Cebu on Tuesday. They remain detained at the Lapu-Lapu City Jail as proceedings continue. Net inflows of foreign direct investments into the Philippines dropped nearly 40%, 40% year-to-year or year-on-year to $642 million in October. The decline was driven by a 50.7% drop in non-residence investments in debt instruments, while equity investment fund shares rose. Japan was the top source of FDIs, with financial and insurance corporations receiving the largest inflows. And Senate President Tito Soto says he will act, and we quote, forthwith if an impeachment complaint against President Bongbong Marcos or VP Sara Duterte reaches the Senate. Soto, however, says it is too early to prepare for a trial before a complaint even passes the House. House Senior Deputy Minority Leader Egay Rice earlier said that some lawmakers will endorse a complaint against Marcos, while the Makabayan Bloc plans an impeachment case against Sara Duterte. And joining us today, Storycon's resident political heckler na lang para ano tayo, swabe tayo nga. Okay. Para hindi malito. Let's be a bit tame today. Our resident political heckler and insider, Tito Rol Llamas. Good afternoon po sa inyo lahat. No? Ingat kayo, nakapagdalawang kape na yan. And from the Philippine Star, we have Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Good afternoon, Hi, Ami. happy Wednesday, everybody. Ano ba? Wednesday na ba? Wednesday, Tuesday pa lang. Tuesday pa lang. Tuesday. Happy Tuesday. Nagmamadali sa weekend. Nagmamadali sa weekend si Ami. Ami, check mo yung message din niya. Baka yung message din niya, Ako kalagay ngayon Wednesday. nagmamadali. Alam mo, Ami, dapat gayahin mo ako. Nag-double espresso ako ngayon lang eh. Kaya magkape ka na rin. Ako ngayon, may lakad ako sa weekend. Kaya kinakabahan ako rito kasi nag-double espresso ngayon lang eh. Baka mamaya kung anong mamasabi bigla. Magkakasama kami kanina with Gretchen eh. Kanina sa baba. May isang Arneo, may isang UP, may isang Uste. Isang uste. Isang produkto ng mga mga praile. Parang nabully yung Arneo. Parang nabully kanina. Ang dami kasing sinasabi na mga disente. So ano pala tayo? Ikaw, almost U-belt ka na rin dahil dati kang Don Bosco, tapos nag-UP ka, medyo nabahiran ka na rin. Nabahiran talaga eh. I like that word, nabahiran. Okay. So, teka. Ami, anong top story nyo? Hindi yung not guilty, not guilty. Ay, yung plea. Arraignment. Yung arraignment ni Sara Not Diskaya and Company. guilty. At sabi ni John Vic Remulla, meron daw bribe try sa kanya. 1 billion pesos. 1B? 1B boy. Boy. Him As in and his boy. brother. Sana all. Sino daw Sino daw nag-try? Walang detalye, nakita ko lang to. Doon daw, in connection with the flood control. Bakit siya Para daw bakit siya? hindi i-pursue.
Ang dami-dami niyang malalaking tao ngayon, manghula na lang kayo. Siyempre, kapatid niya, ombudsman eh. Hindi dapat yung ombudsman. So, hindi, baka package deal. Akala Package deal silang magkapatid. Oo, baka package deal. In charge ng pulis yung ano eh. Actually, Yung DILG. together, kahit hindi executive yung ombudsman, ay sila yung pinaka-powerful sa gobyerno. Pero mo, With the police. hawak mo yung DILG, tapos hawak nung kapatid mo yung ombudsman, tapos yung pumalit sa DOJ ay undersecretary. Oo, undersecretary kaya nga. niyo. Powerful kayo. Yeah, they're probably the most powerful family now in the executive. Kaya kung merong gusto mag-negotiate, gustong bubili, kayo yung bibilin. No? Buti na lang, hindi sila Saka nabili. ano, tandaan nyo, nag-announce na yan, natatakbo siyang presidente. Oo. Di ba? Oo nga. Kaya napaisip din ako eh. Oo nga. Sabi na paisip ka. Kung itutulak ko si Manny Mogato na tumakbo presidente. May isa pang storya, Philippine statistics. By 2035, 123.96 million na daw tayong Pilipino. Aba? 2035, that's 9 years from now. Medyo malayo-layo pa naman. Baka abutan natin ang Baka China. mas lalong lumaki yan actually. Ang China kasi pababa ang population eh. Oh. Ang China Kaya pababa. nag-slow down tayo actually. Nag-slow down pati tayo. Well, lahat naman nag-slow down. China ngayon, nagbibigay Pero by- sila ng incentive ngayon para magkaroon ng mga anak. By 2035, Baliktad na ang China. Oo. 2035, hindi ko na ako niyan, 58. Ang daw. 58 na ako niyan. Years in politics. 2035, oh. Kaya 58 years in politics. Sa gobyerno. nandito pa rin kaya ako sa Storycon. No? 2035. Hindi na pa kayo historicon. May duda ako. Saka merong Pulse Asia, 59% daw, don't trust the DPWH. Sabi ko, hindi ba napakababa nun? Wait, Hindi, 59%. pero baka yung image kasi nila, yung DPWH. Nag-improve na. Baka yung image nila, yung DPWH dati, na hindi pa rin nawawala. Ibig sabihin, pag sinabing DPWH, ito yung DPWH na daan-daang bilyon ang corruption. Di ba? Hindi Saka kagad. bumaba na yan. Hindi kagad. Medyo mababa yan actually, considering what's happening. Pero may iba-iba naman eh. Strong, di ba? May ganung layers yan eh. No? Strongly agree, no? May mga ganun yan eh. Tsaka wala namang specific survey on the DPWH nung panahon bago magkaroon ng yes. revelations Yes. So wala Wala, tayong point wala. of comparison. Saka it will take time para mai-compare. No? It will take time. Ang tingin pa rin ng tao, kahit nung mga bata kami, ang tingin sa DPWH, corrupt eh. Parang Diba? customs. Tsaka Tingin sa customs, corrupt. Diba? Tingin sa BIR, corrupt. Diba? It's only now that we're seeing the extent of the Hanggang ngayon, bata pa rin ako, ganun pa rin ang tingin. Lahat na lang, pati yung Bureau of Fire Protection ngayon, Diyos ko, ano ba yun? Billion. Lahat na lang. Billion din pala, no? Oo nga, lahat. Although medyo matagal na rin yung report na yun, yung sa racket sa BFP. Matagal nagre-reklamo dyan yung mga, lalo yung maliliit na negosyo, pinipilit daw silang bumili ng mga fire extinguisher sa mga particular na kumpanya. Pero Ami, isang maliit Bago lang ka bigyan ng bago ka bigyan ng clearance mo for permit. Pero isang maliit na ahensya lang yan, ha? Ami, ha? Billion Hindi kaya nga, billion. Oo. Kickback daw dun sa fire truck. Diyos ko, lahat na lang may kickback, Oo, actually lumabas na yan eh. Several years ago, yung fire truck na yan, overpriced. Mga overpriced na truck. Ngayon, pati yung mga racket sa fire extinguisher. Pati fire extinguisher, pinatulan eh, no? Although yung mga fire extinguishers kasi medyo retail mahal corruption yun, yan eh. Hindi, pero kung marami ang bili. Mahal yung diba? pang commercial na fire extinguisher, mahal yun. Hindi, tsaka... Naabot yun ng mga 3,000 isa yung kulay green. Halimbawa, Pwedeng basta-basta yung red lang. Halimbawa, sa bahay, dapat bawat kwarto may fire extinguisher, di ba? O hindi naman pwedeng isang fire extinguisher sa buong bahay. Di ba? So, malaking pera rin Sa yan. kusina, sa bedroom, Yeah. yan. Tapos sasabi nila, sumisingaw daw yun na kailangan daw mayat-maya pinapalitan. Di daw pala totoo yun. Ewan ko red. Ay, hindi ba totoo Ewan ko yun? ba?
Ewan ko, hindi daw totoo yun eh. Kasi Kailangan daw pinapalitan. Oo, but for the sinecheck longest daw. time kasi we were of the perception that Every year, di ba? kailangan may yearly Sabi, inspection every year you yan. have to check. Kasi baka Hindi daw totoo eh. Ewan ko kung ano yung final Talaga? word yan. Maybe we should ask John B. Cremulya. Hindi daw totoo eh. they're supposed to be inspecting those every year eh. That's part of the, Kaya nga the kailangan regulatory bili ka function. ng Di ba, Ami? Although medyo bumait-bait nung tumagal eh. Di ba, Pwede Ami? na daw na i-refill lang, refill. Di ba, Ami, hindi lumalabas na skandalo sa BIR, yung LOA, na chinecheck ng twice a year yung mga Yun, companies. BIR. Di ba? Yan din yung nirereklamo Yan ng na nga, mga companies eh. Di ba? Oo. Mahirap talaga yung may discretion, ano? Ano ba? Wala ba tayong mapagkatiwalaan sa gobyerno? Basta ini-inspeksyon ka. Basta merong discretion yung tao, nakakakita ng butas, ano? Oo. Na facilitation fee. Grease, whatever you want to call it. Grease money. Yeah. Tapos alam mo, may binabasa akong libro na first Marcos era pa on corruption. Tayo yung unang-unang exhibit A nung it's a foreign story. Foreign book. Tayo yung unang-unang Pilipinas, yung unang-unang exhibit A, Pilot. case study on corruption. Tapos, yung unang-unang agency na ina-analyze doon, BIR. Talaga naman, panahon pa nun. First Marcos era pa. Padala mo nga sa amin yung libro para mabasa rin namin. Sige, medyo manipis lang Alam mo, naman eh. I also remember ang dating Public Works Minister ni Marcos, si Minister Baltasar Aquino, he testified after Marcos was deposed na he was forced to give mga 10 or 15% of the Japanese war reparations to Marcos by depositing in his Hong Kong bank account ata. Yung Japanese war reparations, yung pambayad ng Hapon sa pagkakasira niya sa Pilipinas. Pero kay Marcos siya na, ito yung dinidiscuss na nangyayari sa BIR. Hanggang ngayon nangyayari pa eh. Tignan ko yung mga ginagawa doon. Iba-ibang klaseng scheme of corruption na involve yung personnel mismo. Tapos sinabi nung umupo, something, justice planas or something, kung ano yung ginawa niya, nung umupo siya, nagbalikan lahat, obviously. Kaya nga yung ibang We mga still have all the same problem. Kaya nga, Ami, yung ibang mga bansa sa Europe, computerized ang ang kanilang internal revenue department. Paano tinatanggal Meron mo? na tayong ganyan, di ba? Tinatanggal mo human contact. Oo. Meron tayong ganyan, limited eh. Pero sa corporate, ewan ko bakit hindi magawa eh. Siyempre, pag ginawa yun, di ba mababawasan ang corruption? Ano ka ba? Sang kuweba ka ba nakatira? Para kang si Reg. Para kang si Ikaw Reg. tuloy yung tinamaan Kami ng mismo. Teka, mga Kami mismo na naman. Teka po, baka maputol ang linya natin. We have on the line News 5's reporter Camilo Samonte who reports to us now about dismissed Public Works Engineer Henry Alcantara. Camille, totoo bang nag-recant itong si Engineer Alcantara? Anong sabi ng grupo ni Alcantara? Itinanggi ng kampo ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ang kumalat nga na balita na binawi na niya umano ang kanyang naunang testimonya sa mga pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scam. Sa isang pahayag ng kanyang abogado, iginiit ni Attorney Emil Carlo Joven na hindi totoo at misleading ang kumakalat na balita. Hindi raw babawiin ni Alcantara ang kanyang sinumpaang salaysay lalo't mayroon na siyang Memorandum of Agreement sa DOJ bilang bahagi nga ng kanyang pagpasok sa Witness Protection Program. Nananatili ring umanong tapat at handang makipagtulungan sa DOJ si Alcantara para mapanagot ang mga sangkot sa kaso. Dagdag pa ni Attorney Joven ay dapat daw ipaubaya sa panel of prosecutors ang pagsusuri sa mga pahayag ni Alcantara at ng iba pang sangkot sa kaso alinsunod sa batas at legal na proseso. Bok kanina nagtungo nga dito sa Department of Justice itong si Alcantara pero hindi nagbigay ng paunlak ng panayam si Alcantara sa media kaugnay nga dito sa issue na ito at sabi naman ng Department of Justice ang parang naging agenda ni Alcantara kaya siya nagpunta sa DOJ ay para kaugnay ito sa kanyang application sa WPP. Okay. Camille, teka, sigit lang kagad. Walang qualifier ito, itong denial niya ng recantation. Wala siyang qualify na I am not recanting but
Ganon. Walang ganon, ha? So, klarong walang recantation at all? Tama ba? Yes, Bok. Yan din yung sinasabi ng Department of Justice kasi wala naman din daw silang nare-receive na parang formal request na bawiin o baguhin yung affidavit na initially isinomite nga nitong ni Alcantara. At gaya nga nung sinabi rin nung kanyang abogado, ay hindi daw gagawin niya ni Alcantara. And pala lang, di ba nagbalik na rin kasi siya ng pera. So parang more than 180 million na itong pera na ibinalik niya. So ang sinasabi nila DOJ ay ito yung patunay nga na talagang may mga proyekto na yung flood control project mula sa DPWH na nakinabang o nagkaroon ng komisyon nga itong si Alcantara. Saka hindi na niya mare-reimburse yun eh. Sinuli niya. Sinuli na niya eh. 181 million din yun. Camille, anong balita kay Bryce? Yung kay Bryce Hernandez din ay yung kanyang abogado itinanggi nga itong balita rin na kasama rin siya doon sa nagbawi ng testimonya, pero wala pa silang pahayag ukol din dun sa isa pang balita na ay nakikipag-ugnayan nga silang tatlo ng itinaboy ang BGC Boys kay Vice President Sara Duterte. Kasi kung matatandaan ninyo, kasabay yan nung kumalat yung balita na inawi na yung testimonya, ay pero din kumalat sa balita na nakikipag-ugnayan di umano itong tatlo kay VP Sara nga para ma-absolve. Pero sa ngayon, wala pa rin pahayag ang Office of the Vice President tungkol siyan. Pero Camille, ano ba ang source nung balitang nag-recant sila? Saan ba nang galing yun? Ito nga po, balita nga, allegedly counter affidavit na di umano sinumite ni Alcantara sa Department of Justice. Kasi currently, gumugulo na yung preliminary investigation ang control as kasi dito tayo hindi inaw kung ito nga ba ay nakaantaray na hindi na rin validity. Okay, I'm afraid we're losing Camille. Oo. Yeah. Pero isa rin kasing pinanggalingan yan, yung abogado ni Senator Villanueva. Joel Villanueva. Oo. Siya na sinagsasabi na nag-recant na raw. Oo. No? Camila, if you Hindi, can hear ang us, kailangan we'll call you again. linawin kasi kung, alam mo naman dito, where there's smoke, there's fire, ano? Kailangan linawin kung may nag-approach, baka may nag-approach sa kanila eh. Or pwede rin kasi Pinakita yon, eto, gawin na lang nyo, eto na lang yung affidavit mo. or pwede rin kasi Diba? Ami, kung halimbawa ako whistleblower, tapos hindi ako masyadong inaasikaso, magkakalat ako ng Oo nga. Paramdam ka. na, oy, mag-recant ako, no? Para asikasuhin niyo ako. Or baka ayaw niyo akong gawin Pwede na rin. state witness. Papakalat ko na mag-kukuhan ako. Hindi ko sinabing gano'n na nangyari dito. Parang paramdam na. Oo, sinasabi ko lang, kung ako yung whistleblower, na parang hindi naman mangyayari na magiging whistleblower ako dahil wala naman akong ganyan karaming pera eh. Yan, tanong kanina kung may qualifier ba yung denial ng recantation kasi baka mamaya, it's not recantation but it's something else. Baka may ganun eh. Oo. Pero tama rin yung sabi ni Camille, dahil nagsoli ka na ng pera. Oo nga eh. How can you... Oo Alam nga mo, eh. May investment na siya eh. Hindi lang yung pera. Ibig sabihin, It's an admission. admission yun eh. The fact May that you returned corruption, that di ba? much. Oo. Oh. It's more than 50 million pesos. Kaya nga, kwan yun, non-bailable yun. Diba? Non-bailable yun. At sa'yo mismo nang galing yung pagsoli. Medyo mahirap-hirap na ngayon. Diba? Ang solusyon lang Illegal dyan, acrobatics yun. solusyon lang dyan, maging state witness ka. Actually, the next question would be, yun nga eh, kasi that's why he went to the DOJ daw to talk about yung application niya for the Witness Protection Program. Ayan, Camille, sorry, naputol tayo kasi medyo chopping yung linya mo kanina eh. Sabi ko nga, ang agenda nila ngayon ay sa DOJ para yung pag-usapin kanyang application sa Witness Protection Program. May balita na ba doon? Dahil yan daw ang pinagmulan, di umano, ng problema kung bakit kumalat yung chismis na baka mag-recant siya dahil daw may problema sa application. Doc, according to Attorney Polo Martinez, at this time, ang status pa rin kasi ni Alcantara ay provisionally admitted. Kumbaga, pag sinasabi kasi yon, binibigyan pa rin ng proteksyon. Pero as to
kinoconsider pa rin ba si Alcantara bilang state witness, ay wala pang sagot ang Department of Justice ukol dyan. Kasi itong, kung matatandaan natin, Bok, no, silang tatlo, itong sina Alcantara, Bryce at JP Mendoza, initially sila yung nag-a-apply nga for the WPP, kaya nga panay yung kanilang pagpunta dito sa Department of Justice. Pero at one point, yung kina Bryce at kina JP Mendoza ay hindi na raw sila for evaluation. Kumbaga they're not pursuing na maging part noon. Pero itong kay Alcantara sa ngayon ay provisionally admitted pa rin siya. Pero yun nga, hindi pa tayo tiyak kung kinukonsidera pa rin siya bilang state witness. Si Bryce and JP are not pursuing anymore their applications for witness protection program. Is that on their part or is that on the part of the DOJ? I mean, has the DOJ already decided not to put them even provisionally under WPP? Itong si Bryce at si JP? Kung kung if I remember correctly, nagkaroon kasi kami ng press conference noon kay Secretary Vida at sinabi nga niya na yung abogado mismo nito nila Bryce Hernandez na yung nag-express nga na hindi na nila yan ipopursue na maging state witness. Gayunpaman, patuloy pa rin yung cooperation ni Bryce at JP Mendoza sa Department of Justice. At isa nga doon sa naging kooperasyon ni Bryce Hernandez ay yung pagbabalik nga rin niya ng mga sasakyan sa gobyerno. Okay, yung tanong kanina ni Ronald, yung una kasing lumabas na... yung pinagmula na, no? Oo. Kasi yun nga, initially, kasi may mga lumabas na balita na may counter affidavit na ipinakita, pero yun nga, Bok, hindi kasi natin ma-verify kung ito ba ay notarized. Yeah. And then at one point, nagkaroon din kasi ng isang pahayag itong si Attorney Esguera, yung abogado ni Senator Joel Villanueva, na ang pinupukol niya kasi ay allegedly itong si Alcantara ay nakailang ulit daw na pag-submit or pagbago-bago ng, kumbaga there's inconsistencies doon sa kanyang affidavit. Dahil ang di ba si Alcantara ang isa sa mga nagsabi nga na nagbigay di umano nag-deliver ng pera kay Senator Joel Villanueva, pero nung sa affidavit daw ay hindi na daw yun naisama. Kumbaga sa Senado niya lang yun sinabi, pero doon sa affidavit allegedly ay hindi na naisama. So yun yung sinasabi ni Attorney Esguera na may inconsistencies. But as to the recantation, Bok, hindi kasi natin kung pwede masasabi hanggat hindi natin hawak yung pinakakopya na talagang yung sinumpa ang salaysay nila. Ibig sabihin yung notarized yun. But again, yun nga, dahil nga sa confidentiality ng proceedings, ay nasa DOJ at panel prosecutors lang ang may hawak niyan. Pero siyempre, dahil abogado ka ng isang senador, Senator Joel Villanueva in that case, ay gusto mong i-obfuscate yung issue. Gusto mong guluhin. No? Kaya hindi siya credible na source unless may prima facie na impormasyon na talagang nag-recant. Pero ang tagal niya na, halos 1 linggo yan, Camille. Di ba? 1 linggo kumalat yan na may recantation. At ang source lang talaga na tao ay si Attorney Esguera. Yun nga, Ronald, no? Ang kasabi nga ng Department of Justice, wala silang natatanggap. At parang nga kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, tingin nila ay parang ingay nga lamang ito, parang manggulo. Kaya nga sa side ng Ombudsman at ng Department of Justice ay ayaw na nga nilang magkomento masyado dito nga sa gumugulong na preliminary investigation. Pero nalinaw ba, Camille, kung may nag-approach nga dyan sa mga yan? Kasi mukhang yun ang takbo ng istoryang yan Merong nag-offer sa kanila, mag-recant kayo, ganito-ganito. Ano ba yun? Hindi natin masabi. Walang Hindi natin masabi kasi itong si Alcantara ay naka-detain pa rin, nasa ano pa rin siya, nasa Senate pa rin siya. So, ang usual kasi na nangyayari pag dumarating sila dito sa Department of Justice, kasama nila mismo yung usaan ng Senate, no? So talagang bantay sarado sila. As to their condition naman, kapag nandun sila sa parang detention facility sa Senado, alam ko rin may rules din ang Senado kung sino lang din yung kung pwedeng makabisita sa kanila, which is
I assume yung kanilang legal counsel para nga pag-usapan itong mga preliminary investigation na dinadaluhan nila. So, hindi natin masabi kung meron ba sa kampo ng mga DVP Sara or kung sino mga other personalities na nakikipag-usap sa kanila or maybe through their lawyers. So, hindi talaga natin yan masabi at this point. Okay. Camille, last na lang from me. Medyo nagsabi kasi kanina when you were talking about Bryce Hernandez, apparently, if I got it right, tinatanggi rin na meron siyang recantation. Did I get that right? I'm asking that to be certain kasi among them, ayun nga, sabi mo nga, si Bryce at si JP are no longer pursuing their application for witness protection, if I got you right. So, kung ganun ang kaso nila, baka sila mas likely na mag-recant, if at all. So, can you qualify that again? Ano ulit ang sabi ng panig ni Bryce and company about recantation? Maiksi lang yung yung text message sa atin nung kanyang abogado. At yun lang, denial lang talaga na hindi raw totoo nga yung mga kumakalat na balita na may recantation. Pero may assurance din. Oo, pero may assurance pa rin kasi yung lawyer na they're still continuing na pakikipag-cooperate nga with the Department of Justice. Hindi ko lang sigurado po kung meron din bang kung may na-reach din bang memorandum of agreement itong sina Bryce at JP Mendoza kasi so far yung mga yung may mga commitment or yung mga nagbalik na ng pera, sila yung mayroon talagang kasunduan na kasulatan talaga with the Department of Justice. Ito yung MOA, no? Okay. Maraming salamat sa iyo, News 5 correspondent Camille Samonte. Salamat, Camille. Thank you, Camille. So, yun. Kung may mag-recant pa uli, sabihan mo na lang kami. So, yun. Wala raw katotohanan doon sa balitang nag-recant si Henry Alcantara, ang dating Bulacan 1st District Engineer. Misleading daw lang yon at hindi totoong binabawi ang kanyang So, testimonya. until the next time. Oo. Pero nga, yung sinasabi ni Camille kanina, si Bryce at si JP, they're no longer pursuing WPP applications. So, baka sila yung mas likely, if at all, Sila yung if at all. vulnerable. Oo. Baka sila yung maaring, kung sakali, umatras. Pero ang mahalaga dyan, si Bernardo. Siya yung maraming pinangalanan ng mga senador. So, Na nag-compliment yung kay Bryce. Baka lahat sila magpi-plead not guilty. pero Bok, Si Sara Vizcaya not guilty. if you're going to apply for witness protection, di ba you're supposed to plead guilty first? Oo, dahil Kasi admitting. in-admit mo na kasama ka dyan, basta hindi ka principal. Oo. Pampahina ng lang yun, pampahina ng kaso, it's not exoneration. At ikaw Baka yung hindi nila gusto yung yung pampababa ng kaso. Hindi, at saka dapat hindi ka principal. Paano kung hindi ka Hindi ka involved? most guilty. Kung hindi ka Not the most involved, guilty. kung hindi ka involved, paano ka kukunin sa witness protection? Yeah. Nga. Di ba? Kung hindi ka- ano alam mo? Oo, anong alam mo? Dahil guilty ka, kaya ka kinukuha sa witness protection and possibly state witness. State witness. Iba kasi yung witness protection. Korte pa yun. The state witness. Iba yung state witness. State witness, hindi ka state na witness, court pa yun. hindi ka na makukulong, hindi ka na babawiin yung pera mo. Ah. Pero pag yung mga yan ay sinimulan ng magbigay o magsuko nung ninakaw nila, ibig sabihin that's one step towards state witness. Admission. Oo. But no guarantees there. Walang guarantees. No Pero guarantees. isang kwan yun na, uy, gusto mo maging state witness, magsoli ka. Oo. Magsoli ka. Ito yung restitution. Alam ko may magsosoli ng mahigit 1 billion eh. Oh. Sino yan? Secret. Bok, teka, malaki-laki 1 billion na. Sino yan? Si Yusek? Secret. Baka. Si Siya yung, kwan eh. Si Bernardo? Secret nga eh. Baka bumigay ka eh. Kaya lang, sino magiging dyan, di ba? Yung most guilty. Sino ba yung most guilty? Yan ang tanungan niya. Siyempre, yung mga diskaya, tapos yung mga tinatawag nilang big fish na mga politicians,
no? Or cabinet Kaya secretary. maabot ba doon sa politiko? May dalawang cabinet secretary na natanggal. nadawit eh. Tapos Tanggal. may dalawang cabinet secretary na natanggal. 4 'yon. No, 4 'yon, dalawang natanggal at dalawang nadawit, 'di ba? 3 pa lang natanggal. Tapos yung isa ay nadawit. Tapos meron kang ilang senador, 6, 8 ang nadawit. Tapos meron kang ilang kongresista, 30 ang nadawit. So, Kung yun yung... mag-impeachment sila, kailangan lang kagad ng kaso yung... Oo. So, kanyan, mga big fish yan. Actually, si Cabral, big fish ang trato. Paano siya yung linchpin sa lahat ng yan bago siya pumanaw? Yeah, most people have this misconception for you to be accepted to the WPP, you have to be the least guilty. It's not true. You do not have to be the least guilty. You are just not the should most not guilty. be the most guilty. Yes. Magkaiba yung dalawang yun. Misconception yun eh. Sabihin ng mga tao, kailangan least guilty ka. Hindi po totoo yun. Kasi ang least guilty, pwedeng nagwawalis lang doon at nadawit. Wala na siyang testigo, wala siyang masyadong alam. Parang kami ni Mogs, ako yung least guilty. Ang qualifier lang doon is you should not be the most guilty. Oo. That's the only qualifier there that I recall from the Witness Protection Law. Parang kami ni Lord de Vera. Siya yung Lahat na dinamit mo. siya yung not the most guilty, pero ako yung least guilty. No? Ganun yun. Sama natin sa iyo. Saka yung pag-i-state witness, korte yun, ha? Yeah. In the end, it's the court approved lang. that makes that decision. Of On course. recommendation. Of course, may recommendation yun. May tatanungin yung prosecutor. Of Papayag ba prosecutors tayo? and DOJ. So, yun. We will just go in, we'll just go into a gap. We'll just go into a gap and we will be back. You're watching Sarko on One News. We are taking a break. We'll be back. We've got developing news in the stories behind the headlines. Welcome back to Storicon, the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course with us, Ami Pamintuan of the Philippine Star and Tito Rol Llamas, our international man of mystery. Why the grimace, man? Happy Tuesday na, Tuesday. Happy Tuesday. Para ka James Tuesday. Bond. Eh, no? Hindi, Austin Powers. Okay, let's now check the latest from the ICI, the Independent Commission for Infrastructure. We have Mojo Arles de los Santos at the ICI headquarters in Taguig. Arles, anong latest dyan? Ano yung mga nasa likod mo? Parang umuulan dyan ah. Actually, Boca, Ronald at Ami, ako medyo umaambon na yung lagay dito, no? Pero ilang minuto lamang ang nakalilipas mula nang magkaroon nga tayo ng pagkakataon na makapanayam sina ICI Special Advisor Rodolfo Azurin at BOC spokesperson, Chief of Staff, no? Si Attorney Noel Bendijo, no? At ayon sa kanila, tuloy-tuloy daw yung overall na pagkakaisa ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan para nga masiguro yung pagbabalik ng mga umano'y ninakaw na pera ng taong bayan ng mga personalidad na sangkot dito sa maanumalyang flood control scam. Pati na rin yung kanilang mga plano sa paparating panataon. Ayon sa ICI kasi their business as usual. Tuloy, nagpe-prepare na rin sila ng budget para sa 2026 at yung kanilang trabaho na mag-conduct ng mga field inspection, and kabukod pa dyan, yung kanilang mga paparating pang mga pagdinig. Wala daw muna mga pagdinig nitong mga paparating na araw dahil walang mga commissioner, and bukod pa dyan, wala din si Chair Reyes. Mag-iisang linggo, mula nung nakarang linggo, actually tama, mag-iisang linggo na mula daw nang nagkasakit ito, kaya absent din siya sa technical working group meeting ngayong araw kung saan halo-halo at iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan ang dumalo rito. Arles, kotse mo ba yan sa likod mo? Parang Rolls Royce yan eh. Sa'yo ba yan? Actually, Ronald, di atin to eh. Pero kasama backgrab yan. dito. Wish niya lang. Wish, di ba? Pero Hiramin ko sana kasama eh. to, Yung kasama kanyang to doon nasa likod sa yung mga- motorsiklo. Yeah. Baka motor, pwede motor, nakamotor. Pero ito yung kasama. Alice. Yes, Abby. Anong sakit niya, ni Justice Reyes? Sick of the office ba yun? O tunay na sakit? Ayon kay Special Advisor Azurin, may sakit daw. Something about probably a flu, something like that, Abby. Pero talking about these vehicles again, alam nyo, may magandang scoop na nabanggit sa atin si General Azurina na parang nag-walk-in daw yung nagbigay sa kanila ng information dito sa mga sasakyan ni Zaldico. Hindi nila kinonfirm kung ito ba ay public official
nagtatrabaho sa staff ni Zaldico o ito ba ay kabahagi no ng opposition, like whatever, like hindi nila dinisclose yan. Pero nag-walk-in lang daw dito sa ICI at nagsabi na meron siya information kung nasan yung mga sasakyan ni Zaldico, and then yun, na nagproseso ng 5 arrest warrant, kaya nga dahilan para ma-seize itong mga sasakyan na ito, kung saan yung 5 arrest search warrant, ito nga yung kinahinatnan, nasa 12 mahigit na mga sasakyan yung ngayon nananatili dito sa Independent Commission for Infrastructure. Uy, parang kotse ni Manny Mogato yung isa doon. Hindi siya kakasa dyan eh. Sorry. Ang gulo ng mga kasama. Paano kung gusto mag-tip dyan? RLS? Paano kung gusto mag-tip sa ICI? Kanino ba idadaan yon? Alam mo, Ami, sa tagal natin na nagko-cover dito, no, may ilang mga personalidad na din dito mula sa iba't ibang mga local government units ang pumunta dito na nagbigay din ng mga, in a way, tip din yun kasi yung kanilang mga investigation, yung kanilang mga findings, ipinasa nila sa Independent Commission for Infrastructure. Ayon sa ICI, ay uupuan daw nila ito at sisilipin at kung ano nga pa yung mga dapat gawin na legal na aksyon. No? Pero itong sa mga sasakyan nga na ito, naglakad lang daw. Pumunta raw dito, then nagbigay ng information, and then pagdating doon sa building kung saan nakita ito, nakita daw nila yung isang tao na may hawak ng 34 na mga susi ng mga sasakyan na para daw sa PNP, duda raw iyon. Kaya naman, tinignan na nga nila, no, sinuyod na nila yung lugar na yon and nakita nga itong mga sasakyan na ito. Pero kung matatandaan ninyo, Ami, Bok at Ronald, no, meron din mga alegasyon itong kampo ni Zaldico na sinasabing illegal daw yung pagkuha sa mga yung seizure na isinagawa, no. Pero ayon naman sa BOC, nung isinagawa daw ang kanilang operasyon, meron daw sila mga body cam at pwede raw yun silipin para mapakita nga na naging tama yung proseso. Actually, nakausap pa nga daw nito ni Bendijo yung ilan sa mga abogado doon na naging estudyante niya rin dati, no. Kaya daw talagang legal yung kanilang naging proseso para kumpiskahin ang mga sasakyan na ito na ngayon sisilipin na ng Bureau of Customs kung meron nga bang illegalidad o issue sa pagpasok nito sa bansa. Paalala lang sa ating mga tigapakinig dahil nung nagsimula itong investigasyon, meron ding kinumpiska allegedly na almost 5 billion worth of air assets ni Zaldico. At meron pang mga several na monitor nila na pumunta o naglanding sa Malaysia. No? Pero yung mga nakuha rito ay almost 5 billion na mga air assets, no? Mga chopper, mga jets, etc. So ito ay bagong dagdag. Yes, bagong dagdag. And actually, update lang din sa number, umabot na daw sa 21.2 billion yung frozen assets doon sa mga kaugnay pa din ng flood control scam. Para few days ago, actually, nasa 20 lang yan pero mabilis yung bilang na-update agad ng 21.2 billion pesos. And then patungkol doon, Ronald, naman, no, kung matatandaan natin yung air assets ni Zaldico na nasa Malaysia. Kung di tayo nagkakamali, parang doon nagland kahit naman na may pag-utos na, no, na i-freeze ang mga ito, and nakikipag-ugnayan na daw yung KAAP para nga may ibalik ito sa bansa. Pero mas mabilis yung kanilang target talaga para makabalik na ito dito sa Pilipinas. Yan yung hindi mangyayari kay Manny Mogato dahil wala siyang assets, puro liabilities. Yung asset freeze niyan, kailangan niyang ulit-ulitin, di ba? Kasi hindi ilang buwan lang yan eh. Tama. So, alam mo, medyo humina na yung ulan. So, subukan natin na makapag-tour tayo dito sa mga sasakyan na ito, no. Ito yung kulay puti. Ito ay yung Rolls-Royce yan. Na sasakyan. Yan. So ito yung isa sa mga sasakyan na yan. Actually, medyo maalikabok nga yung ilan sa mga ito At kakulay niya yung Rolls-Royce ko na kwan? Lexus yan. Yung Rolls-Royce ko na maliit na kotse. Actually, Ronald, meron din daw tong payong. So, ayon sa BOC, 4 na daw yung Rolls-Royce na may payong na kailangan nilang ibenta. So, kasama to. Actually, so, kung may bibili niyan, ang bibili niyan dahil iconic, dahil naugnay sa controversy, di ba? Kung may bibili. That should drive up the price. Pag mamalaki mo sa inuman, meron ba kayo? Meron ba kayo? May Rolls-Royce ka ba ni Zaldico? Yung gano'n, di ba? May Rolls-Royce ka ba ni Diskaya? Ganun yung Ami pag nag-iinuman. No? Sorry yung mga kainuman ko, hindi ganyan ang usapan. Regardless, sabi mo na, si Ed kasi nag-google si Ed. Gen Y na ako, ayaw na ng alak, ayaw na ng alcohol.
Matcha na lang, matcha. Okay. Bok, Tsaka coffee. Bok, sorry, we have to bring in Camille Samonte again. Arles, maraming salamat for joining us this afternoon. We have to bring in Camille Samonte. May breaking story si Camille. Okay. Salamat, Arles. Pakuha ka Okay, ng thank you, picture sa Arles. payong. Okay. Camille, are you there? Yes, Bok, gusto ko lang i-clarify yung nasabi ko kanina sa aking report Okay. no, na yung kaugnay doon sa WPP application nitong ni Bryce Ni Bryce. Hernandez. Kasi nakausap ko ulit yung kanyang abogado and kinarify niya na patuloy pa rin naman yung kanyang application for WPP. It's just that hindi naman sila ini-insist na mag-grant nga as a state witness status. Okay. Pero gayon pa man, hinihintay pa rin nila yung magiging tugon ng Department of Justice tungkol dito. Kasi at this point, Bok, ang klaro lang talaga na may memorandum of agreement na naka-reach ng ganong kasunduan ay si Henry Alcantara at itong si dating DPWH Undersecretary Bernardo. So sila pa lang yung klaro na mula sa DOJ na sinasabi na meron na silang memorandum of agreement. As to Bryce Hernandez and JP Mendoza, ay naghihintay pa rin sila kung anong action or yung pwedeng mapagkasunduan dito nga sa kanilang status. But sabi ni attorney ay ongoing pa rin yung kanilang application. Camille, anong status dun sa alleged ledger na dapat isusuko ni Bryce kay Senator Ping Lacson? Ano na nangyari doon? Wala na kami nakuhang balita eh. Diba? Yung pinakawalan alam siya? mo, matagal na rin nating hinihingi yung update tungkol dyan. In fact, bago pa mailipat sa ombudsman, itong si dating Secretary Boying Remulla, kasi supposedly, itong mga ledger din at yung mga computer ay nirequest, if I remember correctly, nag-request din ang DOJ na ma-forensic examination nga itong mga to. But again, hindi na tayo nakakuha ng update tungkol dyan dahil nga naging maingat na itong Department of Justice sa pagbibigay impormasyon sa paggulo nga nitong preliminary investigation. Kasi, Ronald, alam mo parang more than 10 cases na yata, more than 7 or 10 cases na yung nakabinbin dito sa Department of Justice kaugnay dyan sa flood control scandal. And yung ilang kaso dyan ay same respondents, no, kasama sina Alcantara, sina Bryce, sina Yusek Bernardo at itong sina JP Mendoza. Pero magkakaibang proyekto yan. So, yung iba ay waiting na for resolution, yung iba ay kakasimula pa lang, kaka-receive lang ng kanilang counter affidavit. So, medyo marami pa tayong hihintayin, no, para talaga malaman kung ano yung magiging status nila. Okay, paki-follow up na lang, Camille, Camille. sinabi ba nung abogado kung pinatawag na sila ng Blue Ribbon? Kasi sabi ng mga senador gusto daw nilang maklaro yung mga recantation na yan eh. Yes, Ami, ang alam ko ay sigurado namang haharap itong sina Bryce dito sa pagdinig dahil nga doon pa rin naman sila nakastay, ano. Sigurado naman daw na dadalo dyan. And in fact, on this Thursday, bago yung hearing, magkakaroon din ng I think magkakaroon din ng another setting or preliminary investigation in one of the flood control cases sa Department of Justice. So, hopefully, we could get an update dun sa mga iba pang issues. Okay. Camille, if I understand you correctly, sinasabi mo, they are still interested in becoming, in joining the Witness Protection Program, but they're not necessarily aiming to be state witness. Tama ba yun? And how does one qualify that? Or how does one explain that? Anong kaibahan ng dalawa? Kasi, Bok, di ba kapag usually ang state witness for a certain case, usually ang nangyayari dyan ay parang naa-absuelto ka. Pero kasi nga dahil dito sa mga sa kaso na ito, like for example, itong mga respondents sila ay iba-ibang kaso yan. So wala ring assurance yan na pwedeng state witness siya for this project, for this specific case, but it doesn't mean na absuelto na sila doon sa iba pang kaso na sila ay respondent din. Kumbaga ganun yung mangyayari. Kaya nga ang ngayon patuloy pa rin na naghihintay at kaya nga ang sinasabi nga ni attorney ay kaya nakikita raw patuloy na nagpupunta nga sina Bryce na sa Department of Justice to show their cooperation. And yes, cooperation, and dahil nga naghihintay din sila kung ano yung
pwedeng mangyari sa kanilang status. Camille, si Bryce ba ay nagbigay din ng loot katulad ni Nag-surrender. katulad ni Alcantara or may planong magbigay katulad ni Yusek Bernardo? Ano bang status ng mga pinakinabangang yaman ni Bryce Hernandez? No? Ronald, kasi itong si Bryce Hernandez, siya yung unang nagbalik ng mga sasakyan nung sa ICI pa yan. Ngayon, ang ICI, ang ginawa nila ay parang pina-assess pa yata yung worth ng mga nung halaga ng bawat sasakyan na kanilang ibinalik nga sa gobyerno. Pero as to the cash, wala pang ganun eh. Si Alcantara lang talaga itong may talagang bulto-bultong pera na dinala sa Department of Justice. In fact, may kulang pa yan kasi initially 300 daw yung commitment. And then si dating Yusek Bernardo naman, may commitment din, I think around 7 million pesos. Pero hindi pa raw nga maibalik ng cash yan dahil nga naka-freeze na yung kanyang mga account. Okay. Sa Maraming kanilang salamat. gusto lang nila talaga protection. Protection lang. Actually, the WPP only affords you or gives you protection. Protection lang. It does not automatically give you Immunity. Oo. There's a difference eh. They Okay ba can yun? overlap but they're not Kaya nga. automatic. At saka Kaya yung protection lang yung hinihingi ngayon. saka yung state witness ay wala ka na isosole. Oo. Talagang Oo, full yan, iba yun. Kaya kanya, kailangan full ng court immunity. approval. Full immunity yon from suit Oo. at saka yung pagbawi ng iyong ninakaw. Okay. Oo. Hindi yan in-approve kay Napoles dahil nga, kaparehong sinasabi ni Camille. Principal. Napakaraming kaso. Principal. Hindi rin inapprove Oo, yan kay Diskaya. Napakaraming kaso eh. Hindi rin inapprove kay Diskaya yan. Okay. Maraming salamat kay Camille Samonte. Let's now bring in our Malacanang correspondent, si mobile journalist Julie Baiza. Julie, anong balita mula sa palasyo? Hi, Doc Julie. Yes, Doc Ed, Miss Ami, Sir Ronald, may nilinaw po ngayong hapon si DILG Secretary John Vic Remulla. Ang sabi niya, ang iniutos lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos is pag-aralan yung pag-a-apply ng extradition treaty sa Portugal para mapauwi si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kasi taliwas yan sa sinabi niya sa press briefing nung tanghali naman na sinabi niya, ang instruction mag-apply na daw ng treaty. Ang sabi ngayong hapon ni Remulla, masyado na daw kasing matagal at aabutin ng ilang taon yung treaty. Oo. Kaya pag-aaralan daw po nila ngayon lahat ng avenues o lahat ng pwedeng paraan para nga mapauwi si Ko sa bansa. Nandiyan naman daw yung ine-explore nila yung Interpol. Interpol and United Nations nga raw po yung tinitingnan nila ngayon. Hahanap na rin daw po ng ibang paraan, sabi ng palasyo si Palace Press Officer Secretary PCO Secretary Dave Gomez. Ang sabi niya, sinigundahan niya si Remulla na aabutin nga daw po ng ilang taon kung makikipag-negotiate pa ng treaty yung bansa at this stage. Ratify pa yan. Yun nga po yung nilinaw namin. Oo. Yun yung nilinaw namin kasi kanina, ang sabi niya malinaw yung instruction na application pero mahaba-habang proseso pa nga po yung pagdadaanan nun. Pero it can go together eh. Pwede mag-apply ka na magkaroon ng extradition treaty habang inaayos mo yung shorter route. Hindi naman sila contradictory. Yes, opo. Pero kasi ilang bansa lang naman tayo merong extradition treaty. Yeah, I think 14 or 15 countries. Yeah, konting-konti lang yan. Marami tayong ibang route na to get someone running from East Philippine Timor nga, justice. wala tayong extradition treaty. Sinurrender pero pa rin nila. Nakuha naman natin. Oo nga. Oo. yes. Maraming paraan. Kaya nga. Oo, ngayong hapon din po medyo maraming quick update lang. Si Palace Press Officer Claire Castro nagpa-blotter po siya sa NBI ngayon. Iniulat niya sa NBI yung social media post ni former PCO Secretary Trixie Cruz Angeles. Merong nakalagay po doon sa post na sinasabihan si Yusek Claire na parang naiintindihan daw nila na tuta lang daw si Yusek Claire. Pero sana din daw maintindihan ni Yusek na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coke 6 na lang yung walang latay or resulta ng mga pinagagawa mo. So sabi ni Yusek Claire, ni-report or binlatter lang naman daw po niya sa NBI for her safety lang din.
What do you mean for her Hindi, safety? Anong complaint? That's usually a complaint. Anong ibig sabihin Ang, ng hindi pa po binigay yung hindi pa po binigay ni Yusek yung buong papel kasi kaka-update lang niya. Yun lang yung sinabi niya sa yun lang yung sinabi niya sa video na pinadala sa atin para lang daw kung ayun, Di ba para yung lang sa Cyber kaalaman. Security Act? Kasi pag magpapablatter ka, may reklamo ka eh. Kasi social media post po. Babalikan pa daw po tayo ni Yusek kung ano specifically. Baka cyberbullying. Ano yung dalawa? Pwede. Ano may iwan? Sa post po, kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang Coccyx. ang walang latay. Yes. So may kwento. COCC. Alam ko appendix yun. May element, yung COCCYX. That's Oo nga, that's hindi your ba dati kang tailbone. pre-med? may element ng threat. May element ng threat, may element ng bullying. Threat, oo. Kaya malamang cyberbullying 'yan. Parang ayun lang nga, parang hindi bagay na ibully si Claire Castro. Ronaldo. Parang Si Ronald yun di ba? Parang hindi naman bagay, no? Hindi po ako nagsasalita Imagine, May bagong imagine mo ba ako papalo sa'yo imagine mo ako magka-file ng case na binubully Oo ako. nga, isa ka pa. Di ba, Ano Ami? isa? May imagine mo ba ako Pag magka-file ng pumunta case na uli dyan binubully? si Claire, yun ang bagong papalo sa'yo. Yun ang si principal. The coccyx is more usually called the tailbone, the small rectangular bone at the bottom of your spine, usually made out of 3 to 5 fused vertebrae, Yung sits below the pinapalo yan, yung sacrum. corporal punishment. It's basically the leftover remnant of a tail from our evolutionary past. Luma nating buntot. Nung kwan pa tayo Okay, dyan, okay na. nung unggoy pa tayo nun, unggoy. Okay. Unggoy. Kasi yung iba, hindi nag-evolve eh. Teka. Lumalalo to si Ronald. Si Ronald po yan. Tama na yung kape mo, Si ha? Ronald Ha? dyan. Sige, maraming salamat sa'yo, Julie Baisa. Thank you, Julie. Thank you for joining Thank you, Story Ko Today. Julie. Ami Pamintuan, ng editor-in-chief ng Philippine May Star. kilala ako na hindi nag-evolve eh. I can imagine, marami. At, Hanggang ngayon may buntot pa. at ang taong matibay ang coccyx, si Tito Rol Llamas, a resident political animal. Join us again tomorrow at 4 p.m. for StoryCon. I'm Ed Ligao, kapatid, we are one news, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.